Bakit pa kami nagsampa ng kaso? Bukod pa ito sa kaso laban sa BFA ni Senator Rene Saguisa. Simple lang po yan. Nagdesisyon na ang sambayan ng Pilipino na ayaw nila sa base militar ng mga Amerikano. Nagdesisyon na ang sambayan ng Pilipino na pagpapatuloy ng presyensya ng mga base militar sa Pilipinas ay pagpapatuloy ng kolonyal na pananakop ng Pilipinas sa panig ng mga Amerikano. Nang pagpapatuloy na pananatili ng mga base militar dito sa Pilipinas ay banta sa ating seguridad dahil ang pagkakaroon ng base militar sa Pilipinas ay target ng kahit sino mang kalaban ng mga Amerikano. Ito po ang dahilan kung bakit si Senator Rene Saguisa kasama si dating Senate President Jovito Salonga at ilang pang mga nagmamahal sa bayan ay bumoto para paalisin na at itigil na ang US-Philippine Military Bases Agreement. Noong mga panahon na yon, ang buong akala natin sa wakas magkakaroon na ng tunay na independensya ang bansang Pilipinas sa bansang Amerika. Pero hindi po nagtagal dahil bagamat hindi na po na-renew ang US-Philippine Military Bases Agreement, nagbago na po ng estilo si Uncle Sam. Ang sabi niya, bakit nga ba ako magpapatayo pa ng mga base militar sa mga bansa gaya ng Pilipinas? Napakamahal ng mga base militar. Mas mabuti pa, gamitin na lang natin ang base militar nila at doon natin isulong ang interes ng mga Amerikano na sakupin ang buong daigdig. Yan po ang malungkot na kwento ng sambayanang Pilipino. Nanindigan laban sa Bases Agreement, pero ang mga taksil ng mga Pilipino, itago na lang natin sa pangalang Noynoy Aquino, pumasok sa kasunduan ng EDCA. Bakit po mas malala ang EDCA? Dahil po, bukod pa sa ginagamit nila ang ating teritoryo para isulong ang kanilang pangnasyonal na interes, ni piso, wala silang binabayad sa Pilipinas. Kahit papano, yung US Bases Military Agreement, may counting barya na ibinibigay sa Pilipinas. At ngayon, tuwan-tuwa pa ang inyong speaker na inanunsyo na kasama daw ang Pilipinas na makikinabang sa 8.9 billion aid package ng Amerikano. Hindi naman niya sinabi, hindi po yan aid. Gagamitin nila yung barya sa Pilipinas para ayusin yung kanilang mga base militar na gagamitin. Natural naman, tayo na nga ang nagtayo ng mga base militar, alangan namang tayo pa ang gagastos para sa mga improvements na kinakailangan nila. Ako po ay nagtuturo ng international law sa Pilipinas, abroad, mahigit na 20 taon na po ngayon. At malinaw po ang prinsipyo sa international law na habang ang teritoryo ng isang bansa ay pinagagamit sa pamamaraan na makakadanyo sa interes sa ibang bansa, magkakaroon po ng responsibilidad ang bansang yon sa ilalim ng international law. Yan po ang sumatotal kung bakit nanindigan si Joey Salonga, Rene Saguisa, at ang sambayan ng Pilipino na ayaw na nila sa presensya ng mga Amerikano dahil ayaw nilang makalagkad sa kahit anumang gera na papasukin ng Estados Unidos. Pero malungkot po, hindi lang po ang Noynoy Aquino ang pumasok sa kasunduang EDCA. Yung di umano'y katunggali nila ng nakalipas, Bongbong Marcos Jr., pinalawak pa ang mga base militar na sakop ng EDCA. At ngayon, kinakalagkad tayo sa isang gera na wala namang interes ang sambayan ng Pilipino. Sasakupin daw tayo ng bansang China. Bakit? Naintindihan ko na hindi siya natapos ng kolehiyo. Naintindihan ko na siya ay drop out sa isang foreign university. Pero kahit papano, nag-aral naman siya ng social studies dyan sa Lasal Green Hills. Hindi ko lang alam kung gano'ng katagal. Dahil kung siya nag-aral man lang dyan sa ilalim ng mga Lasal Brothers, naintindihan sana niya ang kasaysayan ng Pilipinas. Unang-una,
sa kasaysayan natin, wala tayong kahit anong naging hidwaan sa panig ng China. Kung hindi, salungat sa ganitong propaganda, nakaaway ang China, sa mula pa, panahon pa ni Limahong, wala naman tayong masamang dugo sa panig ng mga Chino at tayo po'y mapayapang nangangalakal lamang sa mga Chino. Nung namatay po yung isang sultan ng Sulu, panahon pa ng 600, kinilala pa ng mga Chino na siya ay isang matalik na kaibigan ng China at binigyan ng Heroes Burial. Hanggang ngayon po, nandun ang rebulto ng sultan ng Sulu. Yan po ay ebidensya na matalik na pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. Ano ba ho talaga ang tunay na dahilan na nais ng mga Amerikanong gerahin ang China? Ang Amerika po kasi ngayon ay dumadaan sa proseso ng denial. Hindi na po nila matanggap na hindi na sila ang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Hindi na nila matanggap na sila na po, hindi na lang sila ang pinakamalakas na military power sa buong daigdig. Kung kayo po'y pupunta sa Amerika, patay na po ang ekonomiya ng Amerika. Walang kabuhay-buhay. Lahat po ng mga establishmento sarado na, lalong-lalo na dyan sa LA at sa California. Kung ikukumpira nyo ngayon, pumunta kayo sa kahit anong syudad ng China, mahehelo po kayo. Dahil talaga naman, kung ganong kasigla ang ekonomiya ng Amerika nung nakalipas, doble pang kasigla ang ekonomiya ngayon ng China. Marami na zombies. Yes. Marami ng zombies. Bakit po sila nais magkagera? Dahil alam po nila na ang pinakamalakas, ang pag-asa ng kanilang ekonomiya para makabangon ang kanilang defense military complex. Kapag mahina ang ekonomiya ng Amerika, kinakailangan maggera. At yan po ngayon ang pinatutupad nila para mabuhay ang kanilang defense military establishment. Humanap ng gulo, magsimula ng gera. Yan po ang ginagawa ngayon nila sa Pilipinas.